Visayas at Mindanao. Ito po ang araw na inaabangan naming lahat dito sa DZRH. Ito po ang ika-76 na anibersaryo ng pinakaunang radyo ng Pilipino sa Pilipinas, ang DZRH. Kami po ang inyong mga kasama para sa special na kwentuhan natin ngayon. Wala ko kayong mapapanood na MBC Network News ngayon, ha? Partner ko rin naman to sa NBC Network News, eh. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. Si Karen Oyong at syempre Dennis, very special ang araw na ito dahil tayo nasa-celebrate. Oo, pasalamat tayo sa ating hairdresser, ang aking sarili. Diba? Oy, talented! Dapat maganda yan kasi late. Walang yaka talaga, Dennis. Ano ba yan? Pero alam mo, ito, napakaganda ng ating programa ngayon dahil ito, magkakaroon tayo ng heart-to-heart talk, very personal approach para makilala natin yung mga boses at mga mukha na naririnig natin sa araw-araw sa DZRH at sa DZRH News Television. Kasi madalas ito na ipapakita sa DZRH News Television, mga picture lang. Picture lang, oo. So, ngayon, live na to, mga nagkukwentuhan na. Sana nga, no, ma-achieve natin yung purpose natin, heart-to-heart talk. Heart-to-heart, para malaman natin kung ano yung nasa loob ng kanilang mga puso. Oo. At syempre, itong mga special guests natin ngayon, di lang sila mga magagandang lalaki. Ayan, masisipag pa yan sa kanilang mga trabaho, di ba? At saka malalaman natin yung mga balita doon sa likod ng balita na binabalita nila. Oo, yung mga experiences nila bilang mga reporters, anchors. Matatanong din natin kasi makikita natin parang iba-ibang generation, di ba? Mga season. Sorry pero may mga season, may mga baguhan. Ay, halig. May mga ganun. So, makikita natin, Dennis, kasi makikilala natin isa-isa sila at kung ano yung mga naiambag nila sa DZRH at sa broadcasting. I-deny lang natin yung balita na lumipat na sa DZRH yung DZRH yung It's a Date. Hindi ho totoo yun. Oo, baka akala nila it's a date ito. Hindi. Lalo ka na, searchy. Oo nga. Tapos searchy number 1, 2, 3, 4, 5, ganon. Hindi po ito dating program. Okay, papakilala na po namin sa inyo mga kababayan yung ating mga makakasama ngayong araw na ito. Ikaw ba magpapakilala o ako? Dahil ikaw, madalas mo na silang makakasama. Tayo? Alternate tayo. Sige, from right tayo. Paano ba ito? Mula pagkabata hanggang... Huwag na, no? Kasi delikado palagay natin dalawa nun eh. Baka abangan tayo sa labas mamaya, Dennis. Delikado. Ang lalaki pa naman ng mga katawan nitong mga to. Okay, papakilala po namin isa-isa sa inyo. Yung iba dito nakikita nyo na po araw-araw dito po sa DZRH News Television. I'll start from my left. Sige, extreme left tayo. Okay, pakilala po natin ang isa sa mga reporter at wala hong kahilig-hilig mag-selfie itong taong ito. Pagdating sa social media, hindi ho siya nagse-selfie. Si Edmar Estabilio. Happy anniversary, sir! Happy anniversary. Tingnan mo naman, boses na boses pa lang, ha? Ulam na, boses pa lang. Bakit naman ako inuna mo, Dennis? Parang ako yung kursunada mo, ha? Ang gwapo mo, Saka Talagang yun ang inakala mo, kursunada kita. Oo nga. Kursunada nga sa rin. Sir Edmar, kung ano yung mga areas na kino-cover mo for DZRH? Kahit saan ako Strike anywhere. Strike anywhere ako. Pag saan ako inutusan, doon ako pupunta. Saka yung mga pumuputok na mga balitang biglaan. Minsan nandun tayo lagi. Yung mga flash report na... So kahit saan ka pala? Kahit saan. Oo. So baka ho nagkakamali kayo. Liwanagan ninyo yung mga TV ninyo. Hindi medyo... Kasi saan-saan ho na didistino si Edmar, kaya ganyan ho yung kulay niya. Baka i-adjust nyo yung TV nyo Alam mo, Dennis, hindi mo lang natatanong kamag-anak ko si BP, Binay. Ganun ba? Kasin ko. Kasin mo? Kasing itim. Maraming salamat, Edmar Estabilio. Maraming salamat. 20. Number 24. Number 24. Ngayon naman, Dennis, introduce ko ang isa sa mga masisipag na reporters sa Manila area naman siya. So, lahat ng mga baha, lahat ng mga sunog, lahat ng mga aksidente, at lagi rin siyang nasa Makati tuloy, nasa Manila City Hall, naka-stake out lagi doon. Alam mo, nung una kong mapakinggan yan, akala ko ang liit-liit na tao.
Talaga? Kasi ano yan nung napapakinggan ko, andito ako ngayon sa may bandang sulok, andito ako ngayon sa tabi ni ganito, akala ko ang liit-liit. Kasi nakakasiksik kung Oo. saan-saan. Andito ko sa pagitan ni ganito, andito, katabi ko ngayon. Alam mo, Dennis, yun yung talent dapat ng isang reporter. Marunong sumingit sa mga maliliit na mga lugar. Tapos biglang pag hello sir, good morning. Correct, Ano pong comment nyo sa issue ito? Yun, dapat ganun. Matindi Yan to, ang matindi. talent ng ating reporter na si Ginoong Misael Boy Gonzales. Ayan. Boy Gonzales po. Ganda ng intro ko sa inyo. RH29. RH29. Manila Beat. Manila Jazz Beat. City Hall, Manila, Bureau of Immigration. DOJ. Basta lahat ng mga DOJ. Matagal na. Supreme Court, ay, Court of Appeals. 1999. Nung 1999. ma-assign ako sa Manila at saka makuha akong correspondent ng 1999. Sige, 2015. nag-compute na. Mga ilan na yan? 15 na? Pinakabata. 25? Ilang years na? 15 years na ata. Wala pa, no? Wala pa. Kasi, sa MBC kasi, di ba, pagka 20 years, merong sing-sing. May sing-sing na. Wala pa to, wala pa. Pero malapit na yan. Lapit na. Batang bata. Ayun, yan si Boy Gonzales. Yan. At syempre, isa ho sa mga, hindi ko pwede sabihin baguhan no? Hindi. Pero isa siya sa mga bagong boses ng naririnig sa DZRH ngayon. Ito ho ang kasama namin na reporter sa DZRH na Paskong Pasko, ang dating. Di ba? Si Noche Cacas. Buenos Sir Noche. dias, Sir Dennis at Ma'am Karen. Espanyol. Espanyol. Noche Cacas, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, RH2. 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 RH2, sino nawala na RH2? Si Manibal. Oo nga pala, si Manibal. Oo, namimiss na rin natin siya, Manibal. Oo nga. Pero nakasama ko rin si Sir Manibal nung isa sa mga proyekto na nawakan namin dati. so yun ang pinamana sa iyo ni Yun yung Boss number Manibal. na ibinigay sa Ang laking responsibilidad niyan, RH2. Ang laking responsibilidad niyan, number 2. isang karangalan na mapabilang sa DCRH. Oh. Malaki din ba sweldo niyan? Hindi. Ayan, si Okay. Noche Cacas. Oo. Oo. Ngayon naman, kasama rin natin isa sa mga main anchors. Ayan, at Idol kayo, bata pa ako. bata talaga. At syempre, nagsimula rin bilang reporter and news writer, nung nasa Makati Days pa yata. Oo. Pero ngayon ay main anchor na po siya dito sa DZRH, Ginoong Ray Sibayan. Yan. Good morning, sir. Ginoo. Oo naman. Respetado. Magandang umaga po. Mga Ginoong Dennis, Pinipining Karen. Thank you, Asala sir. naman mga Nakailang Ginoo. asawa ka sa ganyang boses, sir? Nakailang asawa ka pag ganyan ang boses? Bedroom voice Oo nga eh. Nangaakit. Oo. Ano, sir? Ano? Ano po kwentuhan? Mamaya na tayo magkwentuhan. Mamaya na. Mamaya. Oh, marami. Well, ako nag-start ako 1991. 1991 Ah, naman. 1991. Ilang years Pero na, Sir Ray? Ilan ito na? yung fourth registration ko na eh. Fourth This is my registration fourth na. registration. Fourth radio Nag-start station. ako sa mga small stations pa lang dati. Okay, so Namalaki far, na ngayon? Namalaki na ngayon? Maliit pa rin. So far mukhang happy naman si Lakay Ray dito sa DZRH. Hindi ka naman kasi tatagal dito kung hindi ka happy, di Oo ba? nga, oo nga. Tsaka 1991, fulfilled. biro mo yan? Yes. 1991. Oo. Nakailang girlfriend? Mamaya na nga. Oh, mamaya na. Kailan mo, eh, Ayaw sabihin? sumupo kanina kasi sabi ko pag-uusapan namin yung sex life nila. Ayaw niya? Oh, okay. Okay. Ito naman si Tito Big eh. Ito na. Ito na. Isa sa Ito mga talaga ang partners magkukwento. Oo. Ito dito ako interesado. Isa ho sa mga ginagalang at saka nirerespeto dahil ito ay hindi lang isang matagal na kasama, kundi ito yung mga bagong kaibigan namin sa DZRH. Ito yung talagang tinatawag na hindi suplado sa personal. Oh, nakangiti palagi ito eh. Familiar na familiar ang mukha nito sa akin dahil kamukha ng tatay ko to eh. Si RH911, si Katotong Bing Formento. Ayan. Oh, ikaw lang ang pinalakpakan. Oo nga, bakit ikaw lang may Ikaw lang ang pinalakpakan, Sir Bing, ha? Wala. Grabe, magpamerienda ka Lupit. mamaya sa staff, ha? Mga anak, ganito yan eh. Ang buhay parang life. Yan. Kaya kinakailangan kapag buhay pa tayo, magpakasaya tayo Yes. nang wala tayong napipiruis yung tao. Yun ang kasabihan ng matatanda nung araw eh.
At sinabi rin niya, nasa Biblia yun eh. Oh, tama. Diba? Mana po. Ninong na ninong ang dating ni Sir Bing ngayon eh. Marami kikwento si Katoto Ming kasi martial law days pa hanggang... Hindi ko na sana babanggitin. Siya na bumanggit nun, Sir Oo, Bing. hindi, proud ako. Actually, nagsimula kasi ako dito sa radyo. Drama talent ako. Ako pinakabata. 1973. Talent ako ni Ray Dalawang taon Langit. na, papanganak na ako. Si Ray Langit ang unang-unang kumuha sa akin ng drama talent ako dito. At saka si Tia Deli. At saka ang grupo ng Soler Family. So yan ang grupo ng mga drama nung araw eh. And then 76, kinuha... Hindi sila yung may-ari ng hotel, ha? Yung Soler. Soler. Sila Raquel Montesa, si Jun Soler. Ah, Yung grupo, Soler, yung hindi tatay Soler. nila, yung tatay nila nung araw ang producer kasi ng programa. So napasama ako sa mga grupong ito nung araw sa drama. Pero nung 1976 kasi, kinuha ako ni Ray Langit sa public affairs, sa news. At simulan namin yung Operation Tulong. Doon nagsimula yung, uminog yung buhay ko. Hanggang sa ako ay, nung 76 na yon, lahat ng area ng buong Metro Manila kasi, ang kauna-unahan kong inikot yan sa bilang reporter. Hanggang sa nilagay nila ako sa defense at saka sa krami nung araw. At sumunod na si Manibal nung araw. Yung ating kasamang Manibal, ang naging kasama ko nung araw din dyan sa kauna-unahan kaming tumatakbo sa Nabotas pa. Yan. Okay, inumpisahan na ni Tito Bing yung kwento. Wala pa tayong tanong, ha? Wala pa. Oo, mukhang kakailanganin natin na patulin yung mga tanong natin dahil maraming kwento, ha? Okay, nakikilala nyo na po yung ating mga kasama ngayon sa pagbabalik natin. Malalaman natin yung mga unforgettable experiences nila. Tama. Okay. Excited na ako. Oo, tanong din natin. Merong isang nagpapatanong eh. Ano yan? Tsaka na lang, mamaya na lang. Baka hindi sumagot eh. Pagbabitin eh. Okay, dyan lang po kayo. Babalik kami kaagad at tuloy-tuloy pa rin po. Ito po ang kwentuhang DZRH. Alright, huling-huli si Sir Ray! Huling-huli! Okay. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan at syempre tuloy-tuloy pa rin po ang selfie dito sa loob ng studio ng DZRH News Television. Ito pa rin po ang kwentuhang DZRH 76 na taon ng pagbabalita at serbisyo sa kapwa Pilipino. Alam mo, Dennis, ang daming mga changes, ano? Buong mundo, Pilipinas, maraming changes. Pati sa radyo, marami rin mga pagbabago, di ba? Mga bagong mukha, mga bagong boses, bagong style ng reporting, di ba? Meron ngang style na selfie reporting, di ba? Napag-uusapan na rin lang yung mga experiences sa partner. Tanong na natin kung ano yung mga hindi nila malilimutang mga experience Unforgettable. sa pamamagitan ng pagtupad ng kanilang mga trabaho. Umpisa na natin kay Selfie King. Edmar Estavillo. Sir Edmar, ano yung hindi mo talaga malilimutan in the line of work dun sa Siguro sa lahat ng nai-cover ko yung Tacloban. Tacloban? Oo, yung yung Tacloban. Kasi Yolanda. paglapag ko dun sa airport, talagang kikita mo yung mga patay eh. Hindi mo parang nasak ka rin eh. Nasak ka, ba't ganun karami yung patay? Tapos yung bang naranasan din namin yung walang kain. Pero ilang araw kami walang kain, tapos saan na kami natutulog. Walang palitan ng damit. Saka talagang walang may pera kang dala eh. Problema, wala kang mabilan. I-educate natin yung mga viewers natin, Edmar. Paano ba binibigay yung assignment sa inyo? Paano ba? Ito yung balita. Sino bang pwedeng kunin natin? Si Edmar, kunin natin si Edmar. Edmar, punta ka na doon. Walang preparation. Paano ba? Sa industriya ng pagbabalita? And doon ang time kasi na yun, nag-cover kami ni Bal doon sa, si Bal sa Pag-asa, ako naman doon sa NDR-RMC. Si Kuya Bing noon, wala siya. Ngayon, nung nag-cover kami, magdamag kami ron, tapos natulog ako doon sa press office. Akala ko nagbibiro lang si Greg eh. Sabi siya, Greg, Edmar, takbo ka raw ng Tacloban. Parang binabaliwala ko lang, Tacloban, ba't ako pupunta ron? Oo. Ngayon, tumatawag na si Ma'am Malu. Sabi, Edmar, punta ka ron Tacloban, sabi ni Sir Angel. Wala akong damit. Wala akong kadamit-damit na dala. Napilitan ako. Ganitong oras, nandito ka na. Ayun, kaya bigla ako nakarating doon sa Tacloban. Pero aware ka doon, ha? Dahil sa laman ng balita ng DZRH, wala talagang kuryente doon. Walang tubig doon, walang pagkain doon. Pumasok ba yan sa isip mo muna? O wala muna yun, trabaho muna? Alam mo, kami sa build, sa kami reporter, gusto namin yung action eh. Wala sa amin yung kung ano mangyayari doon. Biro mo sa mga sinasabi, sabi ng mga pulis, nagbabarilan, tumabi kayo dyan. Kami mga reporter sa field.
mas gusto namin yung narinig kami nagpuputukan. Hanggat maaari, nakatigil kami dun sa binabaril eh. O kaya, ewan ko, ba't sa amin na yun? Nasa puso na namin yung ano, saka yun sa parang hindi kami natatakot na baka tamaan. Wala sa amin yun eh. Yun ang ano namin, para kahit saan kami dalhin, andun kami. Wala kaming alalahanin kung ano mangyari doon. Pero Sir Edmar, eto di ba mahaba ang biyahe. By land kayo bumiyahe papuntang Hindi, airplane. Nag-airplane ka? Sa kaapa ko So nakisakay. habang bumabiyahe ka, ano yung nasa isip mo? Hinahanda mo na ba yung sarili mo na kung ano yung makikita mo doon? At paglapag mo doon at nakita mo yung mga biktima ng Typhoon Yolanda, ano yung naramdaman mo bilang reporter? Kasi alam natin na kailangan gawin mo muna unang-una yung trabaho mo, pero di ba may awa pa rin eh. Ano ba, gusto mo ba silang tulungan? Gusto mo ba silang yakapin? Gusto mo ba silang bigyan ng pagkain? Siya nga, walang pagkain. Hindi, di ba? Pero ano yung una mong naramdaman nun? Pagdating mo doon? Hindi, unang-una, siyempre yung awa. At saka yung maiisip mo yung isipin mo agad yung Panginoon. Sabi mo, nangyayari pa talaga to. Talagang ito'y may Diyos eh. Ibig sabihin, mapasok agad sa isip mo yung gusto kong pabagsakin ng Diyos, pwede. Ibig sabihin tayo, wala tayong kakayahan kung sino man tayo, maliit lang tingin natin sa sarili natin. Parang yun ang naisip ko. Kaya itong nangyayaring ito, sabi ko, parang talagang kagustuhan din ng Diyos para makilala natin siya. Parang gano'n eh. Tapos yun sa trabaho, normal na sa amin yun eh. Yung hinahakbang mo yung patay. Parang wala na yun eh. Parang yung concern ko na noon, may panawagan sa gobyerno na may nangyaring gano'n. Dahil noong time na yun, sinaluma ako ng colonel. Sabi, naka-t-shirt kasi ako, naka-t-shirt ako ng itim. Yung t-shirt natin, sabi gano'n. Sir, iyan mo naman ito, i-broadcast mo kasi wala pa nakakarating sino mang media rito at kaya di nila alam kung ano nangyayari dito. Kaya ang gusto ko noon, talaga may ipatuka agad yung nangyayari doon. Habang pinakikinggan ko si Edmar, partner, parang ang nasa isip ko, pagdating ba sa balita, pag ikaw ang inassign, parang it's an honor, parang pagkakataon mo to na lumapit sa balita, parang yung safety, parang hindi mo na iniisip, pagkain mo, paligo mo, mamaya tanongin natin, yung isa sa mga importanteng taong dapat paalaman nila, yung mga asawa nila, tanong natin kung may mga girlfriend at asawa. Pamilya. Sir Boy, paano yung mga experiences mo noon, yung hindi mo talaga makakalimutan? Simula nung nagsimula ako. 1990, nag-photo journalist ako nag-freelancer. Nagko-contribute ako sa mga dyaryo, broadsheet, tabloid. Tapos, yung Pagoda tragedy, isa sa mga malaki. Sa Bulacan. Sa Bulacan, sa Bukawi. Na-cover ko yan, nandaming patay. Lalo-lalo na yung Ozone Disco. Sa Quezon City, sa May Timog. Oo. Madaling araw, magdamag, nandiyan na kami. Talagang maraming coverage. Yung nang nasa RH na ako, 1999, isa sa mga, kaya ako napasok dito, natuwa sa akin si Boss Joe Taruk. Yung sumabog yung gusali ng NBI, 7 agent yung patay doon eh. Nagkadurog-durog at sa atin ang unang nalaman na may patay doon sa site. Kasi nung una sunog lang eh. Sumabog, 2 pagsabog, tapos sunog. Bali-balita. Isa kasing bumbero na halos sa maduwal siya. Lumapit, tumingi ng sigarilyo. Binigyan ko. Ang tanong ko sa kanya, kamusta doon sa loob? Siya nagsabi na marami siyang nakita na katawan na iwaiwalay. Ibig sabihin, maraming patay. Yun, sa mga malalaking balita noon yan. So parang breaking news mo yun, Kuya Boy, at 11 ng DZRH. more or less 11 ng gabi yun eh. 11 ng gabi. Tapos isa tayo sa mga nauna doon. Ako yung lumalabas yung mga sugatan, sinasalubong ko sa gate. Ibig sabihin, ang DZRH ang unang-unang nag-break nung insidente ron sa NBI. Alam mo, partner, kwento kasi Kuya Boy, niyan, ang nakakamiss lang yung times na ang DZRH ang pinapakinggan, minomonitor ng ibang mga news outlet, ng ibang mga media outlets dahil nasa atin lahat ng mga breaking stories. Isa sa mga malaki experience ko yan yung LRT bombing, nung Rizal Day bombing, December 30, year 2000. Naalala pa ni Kuya Boy yung mga days. Isang di ko makakalimutan pulis doon, isang pulis ng Maynila tumawag sa akin. Kasi nakamonitor sila sa radyo nila
Sabi niya, Kuya Boy, ang kapagala ng pulis, Kuya Boy, pumunta ka ng LRT station, may sumabog na bomba. Ang pagitan lang ng bahay namin, Arpapa, Abad Santos, Blooming Street. Nakachinelas lang ako noon. Ang dala ka lang, radyo, monitor, papel, tsaka ballpen. Nag-tricycle ako. Traffic na. Kasi nga, malaking ang pagsabog doon eh. Habang umakit ako sa may hagdanan ng LRT, may nakasalubong ako, tatlong bata at kasama yung nanay. Yung nanay, talagang hindi alam kung anong gagawin. Yung anak niya talagang iyak na iyak. Pag akit ko doon sa mismong LRT, ako una na nakarating doon. Na nakita ko yung wasak na pati yung isang biktima, nakaupo. Nakaupo ganyan, no? Tapos tahimik, puro sa pulburan ng powder ng bomba. Tapos doon na nakita yung bata. Siyempre tayo, tao lang. Nung makita ko yun, kinalabutan ako. Yung gawa ng terorista na nadadamay yung iba, Walang kinalaman. talagang walang kinalaman. Magugulat ka, kilabutan ka, ang daming namatay doon sa LRT. Kaya ang experience ko noon, tayo ang unang nakarating doon sa site. At na-break din sa RH yun. Wow. Parang no? Pinakikinggan ko sila, parang wala ka dapat pakiramdam dito sa trabaho. Pero alam mo, I think it takes luck, swerte, connection, yung mga relationships na na-build nila sa mga contacts nila. Kaya nakukuha din nila yung mga Kaya tuwan-tuwa ako dun sa yung bagong police dati, PO1 Azul. Kasi nung bagong assign sila sa Quiapo, yun, nakakwentuhan ko yun. Kunta sa mga experience, siya yung unang-unang tumawag sa akin eh. So ganyan din sila katiwala sa mga reporters natin, itong mga pulis, itong mga politiko, yung mga sources natin, binibigay sa kanila At yung saka information. nakakilabot doon, nagbibiyahe ka pala na naka-tricycle, tumatawag sa uli. Sabi niya, may bomba rin din sa may tapat ng US Embassy. As maya-maya, narinig ko na sa report ng iba't ibang meron palang sumabog na bomba doon sa bus, sa may Cubao. Meron din sa NAIA. Talagang napakalaking balita yun. Natatanda ko Rizal Day, bombing. Oo. Laking balita yan. Okay, puntahan naman natin si Noche Kakas. Noche, Yes, sir. okay. Merry Christmas. Oo nga eh. Pang Noche ba? Ang tanong ko sa'yo, ano kakantahin mo? Ano yung, ikaw, anong taong ka pumasok sa DZRH? Way back. Nagsimula kasi ako sa Operation Tulong 1994. So, napakarami na rin mga pinagdaanan, volunteerism. Oo. Sandali, pero there was a time na, siguro, aaminin siguro to ng mga taga-DZRH, ang unang nakilala ko, hindi DZRH, kundi Operation Tulong, sa totoo lang. Hindi ko alam na magkasama pala ang Operation Tulong at saka DZRH. Pero ang una ko talagang nakilala, Operation Tulong, dahil sa pelikula ni FPJ. Okay, so ano yung mga experience doon sa Operation Tulong? Sa Operation Tulong, lalo na't meron mga disaster, meron mga kailangang relief operation, relief goods operation, pupunta ng ibang probinsya, kung saan-saan, nararanasan din namin yung mga pagbaha, dadaan ka ng tatawid ka sa mga tulay na hindi dapat Tapos puyat kayo, pagod, walang magre-repack. kain. Oo. And then, last time naalala ko yung sa Pampanga, yung nagbigay kami ng relief operation doon, na dinaanan namin talagang malambot pa yung lupa. Pero dahil sa larangan ng public service, ang trademark kasi ng DCRH yung Operation Tulong. Oo nga eh. So, pagdating ng, kahit ngayon nga, pag nakita akong naka-ID DCRH, Operation Tulong. Yun ang pagkakakilala nila. So, yung mga relief operation sa Operation Tulong, tuloy-tuloy po yun hanggat mayroong mga nangangailangan ng tulong. So full-time ka, Noche, nag-volunteer o meron ka rin iba mo ng pangkabuhayan nun? Volunteer. And then, Volunteer, ibig sabihin, walang sweldo. walang sweldo, oo. puyat, pagod, walang tulog. Bakit mo ginagawa yun? Wala namang sweldo. Oo nga. Siguro dahil siguro destiny na rin talaga yung yung pagtulong sa mga kababayan natin. Kaya nga minsan Teka muna, ano sabi ng nanay mo? Tatay mo? yung
Yung nag-aaral pa kasi ako noon, 1994, nag-aaral ako ng college. Kapag galing ako ng eskwelahan, mayroong mga repacking, pumupunta pa rin ako nasa Makati pa yun. Parang nasa Matagal Makati. na sistema na niya talaga. oo. No? Tapos, Noche, nung nabigyan ka ng opportunity na maging reporter, ikwento mo nga sa amin yun. Paano nangyari yun? Paano ba sa'yo ito? Laki. Siguro, mabilis napakabilis ng... Ito yung kinuha ka from Operation Tulong, Oo, tapos paano nilagay ka ba? sa DZRH kasi News. talagang pagka mayroong mga balita na hindi available ang mga regular reporter, ang Operation Tulong, lalo na ako yung naaatasan din ng, Noche, i-cover mo to, puntahan mo to, dahil tayo lang talaga ang nauuna. So para just to makuha yung report na yun at di mapunta sa iba, talagang yun ang ginagawa na. Tapos ginagawa sa mo. Operation Tama, di Tulong. ba, Dennis? Kasi ang ating mga magigiting rin ng Operation Tulong, iba't iba yung mga trabaho niyan. Marami din tayong mga ka-Operation Tulong. Yung mga taxi drivers, sila kasi yung mga nasa kalsada, sila yung mga nasa daan. First hand yung Sila yung information nakakaikot, nila. at sila yung nakakasagap ng mga balita. At maganda na sila rin yung tinatawagan para mag-report din, di ba? So, parang dun ka nagsimula, di ba, Kaya Noche? marami na rin Pero akong- ngayon may sweldo ka na. Meron na. Linawin lang natin. Okay, maraming salamat, Noche. Maraming At salamat puntahan naman natin, papunta sa Saan? doon. Okay. Ray, Paring Ray. Yes, Kailangan Paring Dennis. magpapakabait tayo sa mga questions. Siyempre, baka mamimuhan tayo nito mga to. Okay, Paring Ray, paano? Yung mga experiences mo naman Alright, pagdating sa profession na okay. ganyan. Broadcaster Hindi na naman siguro broadcaster. masyado Boses. akong matanda sa... Wala ako Hindi sinasabi. naman. Oo. Okay. Yung binabanggit ni Boy na Ozone Disco, tayo din ang unang-una doon. Kasi dati photographer lang si Boy. Si Boy, oh. Tayo unang-una rin doon kasi... Tayo as in ikaw, sir? Yes. Okay. Ako, tapos si Ding Ruedas, saka si Sunny Casulia. Pero ako yung unang-unang nakita nung way back 1990 yun, di ba? I think that was 1990. 91. No, 91. That 91. was 91. Kasi 1990, that was earthquake, di ba? 91. Kitang-kita ko yun kung paano nilabas yung mga bangkay sa loob. Oo. Kita kung paano yung amoy. Hindi ba ano lang ako sa inyo kasi nasan yung pagka-human nyo? Bakit parang Hindi nasi-set apektado aside? no? Parang Kasi pag wala ikaw- na eh. Ang Ito, wala. isipin mo lang kasi, magtrabaho ka eh. Oo nga eh. oo. Mag-report ka. Oo. That time, sinundo kasi ako sa Malabon eh. Oo. Doon kasi ako nakatira. Oo. Ng mobile natin. Para mag-news write ako sa RH sa Makati. Okay. Tama-tama, pumutok yung balita tungkol sa Ozone Disco na yan. Dumiretso kami dun sa Ozone Disco. Yun. So, yung unang buga ng mga balita, narinig sa DZRH about Ozone Disco. So yun yung pinaka hindi mo makakalimutan, Sir Ray, na experience, yung Ozone Disco. Isa yon sa hindi makakalimutan. Kasi kitang-kita ko talagang paano binuksan yung pintuan. Kasi yung pintuan na yun, hindi palabas yung pintuan. So, Paloob, di ba? Paloob. Oo. So, nung binuksan Yun namin... ang naging problema kung bakit hindi Yes. sila Nakalabas. nakalabas. Kaya nung binuksan namin pintuan, kita pa namin mga bangkay na magkakapatong-patong sa loob eh. As in, kitang-kita mo. Kitang-kita ko talaga. Hindi ka naman na-trauma, hindi ka naman na Hindi kasi iniisip mo magtrabaho, Hindi ka- iniisip mo mag-report. Hanggang sa iniisa-isang buhatin palabas yung mga bangkay. Pero doon yung awa eh. Maawa ka talaga doon sa mga biktima. Kaya minsan hindi mo talaga maiwasan, maluluha ka. Oo. Yun eh. Pero of course, kailangan isang tabi mo yung emotional yung feelings mo. Oo. Mag-report ka. Ano nangyayari. So Ozone Disco yun. Ang isa pang naging Eh, di pag balikan ko lang yung ozone na paring Rayan, nung nire-report mo yung tungkol sa ozone, yung bang boses mo hindi nababasag? Kasi yung may time. pagka-human mo, di ba? Yung Oo, attachment oo, mo, oo. grabe, nakikita Naapektuhan mo, ka rin. Di maiwasan. patong-patong na ganyan. Di maiwasan. Si Kuya Boy nga, nakakita ng sabog na pasintabi doon sa mga nanananghalian. Yung parte ng katawan. Na, bilib lang ako sa inyo dahil nahihiwalay nyo. Pero alam mo, unang-unang experience ko na makakita ng bangkay ng tao. Ayan, yan. Oh. Reporter din ako nang i-assign ako sa isang salvage victim sa Green Meadows sa Pasig. Okay. Kita ko talaga doon yung isang tao na naka-hog-tied sa likod, bloated siya, Okay. at yung amoy iba. Yun yung unang-una.
Doon medyo na-trauma ako eh. Kasi nakita ko ng, alam mo na, bangkay, ng tao, patay. Pero at the same time, kailangan i-recover mo agad yung sarili mo, Of course, diba, kailangan. Sir Kasi Ray? trabaho mo yun. Ma-accept mo naman. Compose. Focus, mga ganun. Focus, o trabaho kasi. Tapos yung nangyari naman nung 1991 din. Marami nangyari ng 1990 1991 eh. Actually, nag-start ka ng 89, 90, 91. Noong 1991, yung Ormoc City tragedy naman. Kasi napag-usapan natin yung Ormoc, hindi ba? Yung flood, more than 3,000 na namatay. Nagre-rely din ng mga tao noon sa mga report ng DZRH. Nag-stay kami sa Ormoc for almost 1 month. So almost 1 month kami nag-stay doon. And from time to time, every day nagre-report kami. Ang isang hindi ko may kakalimutan doon nung isa-isahin mong banggitin sa ere, yung pangalan ng mga biktima para lang ipanawagan sa kanilang mga kaanak na namatay na yung kanilang mga kaanak. Ang sakit nun. Tapos ang masakit mo doon, habang pinananawagan mo, nakita mo sa sarili mo, napatay na yun. Oo. Isa pang hindi ko ma-experience doon yung, of course, flood yun eh, di ba? Yung mga bangkay, nagkalat kahit saan eh. Doon ko nakita na ang bangkay ay parang wala nang silbi sa... Kasi kapag marami na, parang hindi na siya humanized, parang gano'n. hindi mo na maiisip kasi ang ginagawa ng iba, hindi na iniisa-isang buhatin eh. Kulang sa body bag, kulang sa lahat ng, ano ba yung nilalagay sa bangkay? Yung apog ba yun? Para lang... Yung kulay puti. Apog na tawag doon eh. Dinadump truck ang mga bangkay. Yung At sa pagtrato Ormoc, mga bangkay. paakyat ang sementeryo, may mass grave doon. Sinundan mga namin yung dalawang dump truck na mayroong mga bangkay. Yung likod ng dump truck, gumaganon yung pinto niya, di ba? So pag akyat namin, May ipit-ipit gumulong yung... Ano ba yan? Gumulong pababa yung mga... Oo, yung mga bangkay ng tao. Eh, siyempre, kailangan mo i-report kung ano nangyayari. Marami pang mga malakim, kahila-hilakbot, Kahindik-hindik, oh. kahindik-hindik na mga experience. Isa pang experience namin din, mukhang napaghahalata yata na matagal na talaga. No? Pwede bang i-relax mo muna yan susunod na kwento sige. mo? Pupuntahan natin si Tito Bing Formento. Ako may gusto lang akong itanong sa kanya. Sa napakahabang panahon, ako yung estudyante, nagkaroon ako ng first na trabaho, umuwi ako sa bahay, umuwi ako sa boarding house. Grabe yung tiwala na binibigay ng Pilipino sa DZRH. Bakit ganun kalaki yung tiwala ng Pilipino sa DZRH? Tapos isa pa, pagdating ng Pilipino sa ibang bansa, hinahanap yung DZRH. Kaya tayo nagkakaroon ng audio streaming, di ba? Live streaming. Pero bago mo sagutin yan, Tito Bing, kasi highlight yan ng ating kwentuhan. Sa pagbabalik po ng kwentuhang DZRH, babalik po kami. Diyan lang po kayo. Ito pa rin po ang kwentuhang DZRH, 76 na taon ng balita at serbisyo ng nag-iisang istasyon na nauna sa Pilipino at nauna sa radyo ng Pilipino. Ito po ang DZRH. At syempre, napapanood rin tayo, Dennis, sa www.dzrhnews.com and live streaming. Okay. At sa ating mga Twitter followers, sa mga Facebook followers at Instagram followers. Ayan, happy anniversary daw sa atin. At syempre, maraming salamat din sa nakatutok sa atin sa www.ourlivestream.tv. Ang dami nila, lalong-lalo na yung mga OFWs. Maraming salamat po. Meron tayong bagong kasama ngayon. I-acknowledge ko lang. Sandali lang, Karen. Oo, go. Sige, go. Okay, pwede ko bang tawagin, si Senator Gordon. Senator, kung tawag sa inyo, pasensya na kayo. Siya ngayon ang chairman ng Philippine Red Cross. Yes. Senator Dick Roy. Congratulations, ha? This is what you call the spirit of 76. Yes. Talagang tuloy going strong and napakalaking halaga ng DZRH sa espiritu soul ng bayan because you're able to yung inyong experience, yung inyong integrity talagang inaasahan ng tao palagi. Yung iba kasi medyo kumakanan pero DZRH news as it happens at walang masyadong SS
Di ba? Yung talagang tunay. Oo. SS, Alam nyo rin pala yung oo. SS. Oo nga. Di ba yung special service? Maganda yun. Special Okay, service. pinag-uusapan natin yung mga unforgettable experiences ng mga reporters natin. Pero Tama. tanungin mo natin, Chairman, regarding dun sa Red Cross, yung pagiging yung partnership po ng DZRH at ng Red Cross. Mahaba na yan. Panahon pa ni Louis Beltran. Panahon pa ni Lundagin mo baby, si Johnny De Leon, di ba? Di ba? Ang Red Cross ay kasama na ng DZRH for so many years. No? At gusto ko sabihin dyan, talaga makita mo ng earthquake sa Cabanatuan. July 16. Is it today? Tomorrow. July 16, tomorrow. I remember, ang talagang nagtutulak sa akin dyan, si Louis Beltran, si Joe Taruk. Talagang tinutulak ako na pumunta kagad doon sa kwan. Sabi ko, tumawag na ako. Sabi nila, okay. Pero sabi nila, hindi siya na to. Ang dami, mayor pa ako lang sabi niya, maraming nangyayari talaga na hindi natin naaabutan. Ang natawahan ko yung San Jose Mayor. Sabi sa amin, tulungan mo ang Cabanatuan because yun talaga ang grabe. Dito, 6 na namatay. Kaya tumakbo na kami doon. Tinawag na namin ang Subic Naval Base. Dinala namin yung mga tao namin na rescue. Meron na kami rescue team ng araw dahil governor na tayo rin ng Red Cross noon. So, nagpunta kami doon at sama namin blow by blow. Tapos yung sumunod dyan, yung Pinatubo. Gano'n na naman, si Joe, Taruk, at lahat yan, umaakit kami doon sa bundok. Nalalaman nila kung anong ginagawa namin. Sinabihan ako ni Director po ng bayan, huwag ka nang umakyat, Dick, sabi niya gano'n. If you have to go, yung mga tao mo 30 minutes lang. Nasiraan yung isang truck namin sa taas. So umakyat ako. We spent 2 hours. Talagang sumasabog na yung usok. Akit mo, napakalakas na. Kinuha namin yung mga Aita, yung mga Kristiyano nandun sa taas, binaba namin at yun, masalamat lang nakaswerte. Tapos nung gabi, ayan na. Ang nakausap ko na lang no, si Louie at saka si Joe, no? Sasabihin ko sa mga tao, umakyat kayo sa taas ng bubong ninyo. Alam ko nagdadasal kayo. Magdala kayo ng pala dahil bumabaksak yung abo eh. At habang nagdadasal kayo, pagpapalayan kayo ng Panginoon. Pinagpala nga sila para mawala yung abo at para simento So, yan pinagpala, literal. Pinagpala sila, no? Literal talaga. Medyo mahina ang tolo doon. Pero ito yung long story short. Nabuhay yung mga tao. Marami na hindi nagiba yung bahay. Pero yung hindi nagpala, nagiba yung buhok. Because, no, yung buhok. Sorry nagiba yung bahay, yung bubong. Dahil yung lahar, yung abo, pagka naghalo ang tubig at may bagyo nun. Mabigat po yun, no? Pag naghalo. Babaksak yun. Yes. And then, talagang blow by blow, alam lahat ang nangyayari sa DZRH. Para ako reporter ng DZRH. Matala po naman, nandito po tayo sa Pinatubo. Nako, dyan ho papasok yung susunod na tanong ko, Chairman. Saan ho nanggagaling yung tiwala na binibigay nyo sa DZRH? Bakit ho DZRH kagad nang tinatawagan ninyo? Actually, sa galing ng DZRH, ako tinatawagan. Hindi totoo yan. Hindi naman ako imbang news. Maalis to ang DZRH. That is the sign na dapat nauna. Parang Red Cross. Ang ginawa ko sa Red Cross, di ba? Volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, always there. Kayo, marami kayong mga reporter na magagaling, good reporters, plus logistics, may sasakyan kayo, meron kayong mga kilala ng mga tao na talagang dapat yung alamin na makakapagbigay ng totoong balita. Tapos meron kayong information technology. Ngayon, naka-TV pa kayo, naka-radyo kayo, naka-cellphone kayo, naka-email kayo. Equals a DZRH that is always first, always ready, always there, and always true. Dapat pa may palakpak yun, ha? Dapat may palakpak yun. Oy, hindi ako nagsisip-sip, ha? Malaking tulong kasi dyan ang Operation Tulong. Yan ang number 1 kasi sa mga kalsada nung araw. Ang Operation Tulong nakakapagbigay ng direktang actual information doon sa nangyayari. Kaya yung ating mga reporters, karamihan din galing sa Operation Tulong. So, naalala ko si Hermie Katig. Yung isa pa nating si Ray Castillo. So, yun talagang, di ba, inabot ng sama ng panahon sa kalsada. Sila Andy. Si Andy, doon sa... Si Andy Vital. Naglilindol na kami doon sa Pinatubo. Siguro 200 earthquakes in 30 minutes or 25 minutes. Makikita mo, lahat kami ninenervous na. Akala namin katapusan na. Pero talagang narinig mo na rin, bumabaksak yung bahay.
Paglabas namin doon, talagang parang Colorado na may blizzard of snow, pero abo yun. Kulay gray. At parang moon crater. Hindi ka makalakad na mabilis. Yun ang mga senaryo na nung araw, mabibilis yung mga tiga DZRH, nakasunod ka agad at alam ang gagawin. Maraming salamat. Chairman, hindi na ho namin kayo masyadong i-istorbo dahil alam namin napaka-busy yung tao. Last question na po, tatakbo po ba kayo sa susunod na? Oo, inaanusyo ko ngayon. Tatakbo ako sa Million Volunteer Run ng Red Cross. Sa December 13, nagpaplano kami na, actually plano na, pero nagtatampo ako minsan sa mga tao, kailangan mabilis kayong mag-handle. We will have a Million Volunteer Run na ginawa na namin last year na kung saan 1,400,000 ang tumakbo. Hindi nyo alam yun naisa ko ang DZRH doon. Yung 1,400,000, they ran all over the country. Yes, sabay-sabay yan. Quezon City, Manila, Pasig, Pasay, hanggang doon sa Davao, tumakbo lahat siya ng Olongapo, Pampanga, lahat ng chapters, 102 chapters, nag-organize kami tatakbo. This year, hopefully, we'll get 3 million volunteers. Hindi namin pinafile sa Guinness Book of Records. Baka this year, we will do that, no? Pero ang maganda niyan, if you run, may contribution ka, pwede kang mag-contribution ng 400 pesos. Bakit 400? Pag nakuha mo yan, we can double our ambulance fleet. Ang ambulance namin yan, 120. We will double that. As of January to June, ang nailigtas na tao ng Red Cross sa ambulansya, 11,900. Wow. Kinukuha namin gabi-gabi yan. Kami ang 24-hour ambulance. Kahit saan lugar sa Pilipinas, matatawagan nyo. Kaya kailangan sumama ang tao. Pag nagawa natin yan, we have 8 rescue trucks pang earthquake. Yung pumuputol ng bakal, tataas sa mabibigat na baldosa, papasok sa loob. We will triple that if necessary. That costs 6.5 million, anywhere from 3.5 million to 6.5 million. We will also do more training. We will also do more fire trucks and water tanker. Ang kapatid ng earthquake sunog. We have 18 fire trucks. This year, we're up to 170 fire truck responses. May bumbero Red Cross. So sa madaling sabi, we even have 2 amphibians and about 70 rubber boats and plastic boats. Lahat ng binibigay sa Red Cross, nagkakaroon ng magandang pangyayari. At hindi lang yan, if you look at the houses that we got in Pinatubo, right now, the Red Cross has already built 60,000 homes from Leyte to Samar to Cebu to Pasay, and we will finish about 83,000 to 90,000 homes by March 16. 90,000 homes. Bukod dyan, 59,000 homes ang nagawa namin mula noong 2005. Wow. So, aabot kami ng mga 135,000 homes na nagagawa. Wala pa yung livelihood, wala pa yung binibigay na pera. Kaya kami... So marami na pala kayong ibinabahay, Senator. May number 1, may number 2, may number 3. Saka ngayon ko lang muna naman... Si Bing talo ko nito. Si Bing may 1A, 1B, 1C. Ngayon ko lang naman na meron palang fire truck ang Red Cross. Kung yung sabihin niya, mapapahiya tayo sa DZRH. Sasakay na kita ngayon sa bombero. Sasamantalahin kong pagkakataon. You want to add something, Tito B? May tatanong ko sa kanya kasi ito, maraming beses ko nang narinig ito sa ating kasunduluhan. Ang mga sundalo natin ang nagbibigay ng libreng dugo. Hindi ho ba? Lahat nagbibigay ng libreng dugo. May tanong sila sa akin kung bakit daw sila sinisingil pa kapag sila ay humingi ng dugo sa Red Cross doon sa kanilang nasa hospital sila. Alam mo, myth yan, Bing. Ba't pa daw sila pinagbabayad pa? Alam mo, myth yan. Unang-una, ang myth, akala natin porque Pilipino tayo, lahat libre. Magsabi nga ng basa sa akin na hindi ka sinisingil pag nabigay ka ng dugo. Wala. Why? You have to pay for the medtech, kuryente, freezer, yung reagents. Libre yung dugo. That's volunteer. Hindi transaction yan na porque nagbigay ka ng dugo, bibigyan ka. Magandang pakinggan, magandang political statement. But in reality, ako, araw-araw, sabi mo kanina, nabigyan ka ng dugo, di ba? Nabigyan ka ng dugo. Hindi ko sinisigil ang tao doon. At ang Red Cross may programang Good Samaritan na pagka ikaw indigent, magdala ka ng indigent certificate. At sabi ko ngayon, gagawa na lang kami ng indigent certificate na talagang cannot afford yung tao o talagang lubog na sa utang dahil ang sama-sama ng disease niya, naubos na yung pera niya, and we do give blood for free. Hindi lahat ng tao papasok libre. Dito hapon ka nagbigay ka ng dugo, libre. That's not pure. Ang dapat malaman ng tao,
the blood that you give today, ang sukli mo doon is yung kaluluwa mo na sinasabi sa'yo, mabuti kang tao, na hindi mo nakikita yung tinutulungan mo, marami kang nabubuhay. May suggestion silang pinabot sa akin. Halimbawa, nakapag-donate sila ng 15 times o 20 times, pwede bang i-cover na yun? Halimbawa, dumating ang panahon kailangan nila ng dugo, ilibre na lamang sila. Normally, we do that. But don't demand it. Ang problema ng bansa natin, datanong mo kung tatakbo ko, pag-usapan natin yan. Ha? Sige po. Entitlement eh. Pag nakita na ang politiko rito, wala kang magagalit ha? Penge. Ha? Parang ikaw social security ka. Ang dapat ibigay ng politiko sa tao, lumikha ng maraming trabaho para siya mismo kaya niyang tulungan ang sarili niya. And that is what is important. Bubuhatin natin yung problema. Pag nagbabayad tayo ng buwis, dapat ang gobyerno na ibibigay sa atin in return. Kaya meron tayong PhilHealth ngayon. Yung PhilHealth, kung talagang tutusin, dapat doon kunin yung dugo. Libre, di ba? But hindi namin for example, pumunta ka ngayon sa, we have 102 chapters, we have about 70 blood banks and about 30 blood centers. Yun ang talaga nag-examine ng dugo. Pag kinuna ka sa blood bank, dadalhin yung dugo mo doon para malaman kung wala kang hepatitis, o kung may hepatitis ka, may malaria ka, o may AIDS ka, lahat. Malaking gastos yan. No? But right now, we have just opened the new blood bank this week. Bubuksan na namin yan. That will contain 4,000 bags of blood. Magte-train ka lang, bababa ka na lang doon sa Red Cross na building ngayon na bago sa corner ng Bonnie Avenue at saka ng EDSA. Doon ka makakakuha ngayon ng dugo. Tuloy-tuloy na yan. Sige po. Maraming salamat po. Thank you very much, Senator. At maraming salamat po sa pagdalaw niyo po sa amin at saka pag-share po ng mga bagong balita. Hindi ko naman alam na dadalhin niyo pa ako dito. Sasamahan ko pa si Bing. Pero sabi niyo kanina, pagka nasa paligid ng politiko, nanghihingi. Pero manghihingi pa rin kami sa inyo. Pagdating ng pangangailangan namin ng dugo, manghihingi pa rin kami sa inyo. Madalas yan. Si Chadeli pa nung araw pa. Oo. Ilan taon ka na ba? Mukhang 59 ka na, no? Ay, hindi naman. Mahal na mahal pa naman kita, Senator. Thank you very much, Senator. Palampakan natin, Senator. Thank you very much. Babalikan natin yung kwento kay Tito Bing Formento sa pagbabalik po ng Kwentuhang DZRH. Diyan lang po kayo.